Isang Batanggenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. May nakita kasi akong balita mga kababayan na kung saan baka yung tinutukoy na Maricel Soriano nitong si Senator Bato at saka nitong si PDEA agent mga kababayan, Jonathan Morales, baka itong Maricel Sorianong ito. Kasi meron pong isang Maricel Soriano mga kababayan na nasangkot po sa ipinagbabawal na gamot. Kasi nga sabi dito, eto basahin natin, galing po ito sa Philippine Star. Kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Sabi po kasi dito mga kababayan, eto Maricel Soriano at 12 iba pa timbog sa drug ops mga kababayan. Ngayon basahin natin yung nilalaman. Eto wait lang. Highlights ko lang para makita ninyo. Ayan. Sabi po dito, Manila, Philippines, nalambat ng mga otoridad ang 13 drug suspect kabilang ang isang babaeng kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano sa isinagawang magkahiwalay na anti-drug operation sa Quezon City. Nabatid kahapon. Ito po mga kababayan ay taong March 28, 2018 mga kababayan. Ano po sabi pa dito? Basahin pa natin. Kinilala ni QCPD Director at Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar ang mga naaresto na sina Maricel Soriano, 17 taong gulang, ng 168 Road 1, Barangay Bagong Pag-asa, Gerald Cese 32 ng Barangay Pag-asa at Cedric Pereros, 40 ng Barangay Bagbag, Alan Birero 25 ng Barangay Katipunan at David Branes 37 ng Barangay San Antonio at kasama pa itong si Felipe ng Barangay Talipapa. Ngayon mga kababayan, tingnan nyo mabuti Ang nakalagay kasi dito may kapangalan. Etong si Ma'am Maricel Soriano na nasabat po na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ibig sabihin, sabi ko nga po sa inyo, kung nilaliman ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang investigasyon mga kababayan, baka maikunik niya pa po ito. Baka mas lumalim pa yung pag-iimbestiga lalo nitong si Senator Bato de la Rosa. Kaso nga lang, wala Ano nangyari? Nagpadala sila sa mga kasinungalingan nitong si Jonathan Morales. Kung makikita nyo yung inalabas pa nga ni Maharlika na mga dokumento, magkakaiba po yung address mga kababayan. So paano magsasagawa ng pre-operation report mga kababayan etong isang Jonathan Morales kung magkakaiba po yung mga address mga kababayan nung inilalabas na dokumento nitong sina Maharlika. Tingnan nyo eto nalambot ng mga otoridad. Ang 13 drug suspect kabilang ang kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano. Ibig sabihin mga kababayan, may kapangalan. Malaki ang posibilidad na yung tinutukoy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay hindi po si Ma'am Maricel Soriano. Kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan, yung Bongbong Marcos talagang hindi naman si PBBM yon. Bakit? Kasi mga kababayan, kung yan po ay si PBBM ang ilalagay nila dyan, kasi nga nakalagay doon sa dokumento, bawal po yung alias, dapat pangalan, totoong pangalan. Ngayon, ang nakalagay po kasi doon, Bongbong Marcos, wala pang junior, mga kababayan. Tapos, alam naman nila na kilalang kilala naman, siguro, itong si Jonathan Morales, si PBBM. Dapat ang inilagay na lamang po niya doon, buong pangalan ni PBBM mga kababayan. Ano po ngayon, ito yung pinakamahirap po dito. Kung sakali na hindi pala si Ma'am Maricel Soriano yung naidrag na pangalan nitong si Morales at saka nitong si Senator Bato de la Rosa, dapat idemanda ni Ma'am Maricel Soriano yung mga nagtawid po sa kanya. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, maghanap kayo dyan sa mga video natin kung natalakay natin yan na nakalagay yung mukha ni Ma'am Maricel Soriano doon sa thumbnail mga kababayan ng ating mga video. Wala kayong makikita ngayon lang. Ano po, dahil nga mga kababayan, eto po kasi
napanood ko na po ito doon sa isang vlogger na kung saan pilit po nilang idinidicate kay PBBM. Pero kung i-analyze po natin ito mga kababayan, maliwanag naman kasi na sinasabi sa balita na kapangalan ni Diamond Star Maricel Soriano. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, kahit anong panawagan ng mga didishet na magbigay ng pahayag itong si Ma'am Maricel Soriano, hindi po nagbibigay ng pahayag. Kasi nga, alam ni Ma'am Maricel Soriano na hindi siya yon, na hindi siya yung ipapatawag sa Senado. Kung hindi mga kababayan, baka nga ang umattend ni Maricel Soriano ay etong nasa mat ng QCPD sa may Quezon City mga kababayan. Diba? Kung nilaliman lang sana ni Senator Bato mga kababayan yung kanyang pag-iimbestiga, baka na-detect niya na ibang Maricel para yung tinutukoy doon. Kaya nga po kung makikita ninyo, may mga nakalagay pa dong bongit. Ngayon ko lang narinig na may alias pala si PBBM na bongit mga kababayan. Tingnan nyo mabuti. Hindi nga kayang patunayan nitong si Morales mga kababayan yung mga dokumento. Ang sinasabi niya lang siya yung gumawa. Ngayon, ginigate niya na sino ang nag-leak sa PIDEA. Mga kababayan, ang problema lang kasi hindi naman alam ng PIDEA at wala nga sa record ng PIDEA. Diba mismong itinanggi nga ng PIDEA, sabi nga ng PIDEA, kahit tingnan pa yung mga dala po nilang binder, wala po talaga dun yung record na sinasabi nitong si Morales. Ngayon, ang lagi natin sinasabi dito, kung si Morales ang gumawa, nakausap ni Maharlika si Morales, ibig sabihin, yung naglabas ng dokumentong yon walang iba kung hindi si Morales. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na coincidence na nagtagpo lang si Maharlika at saka si Morales. Nung nakarating kay Maharlika, yung dokumento na pinatutuhanan ni Morales na siya yung gumawa. Malaki ang posibilidad na matagal na magkakilala yung si Morales at saka yung si Maharlika. Tapos mga kababayan, yung tinutukoy ni Maharlika na puting ahas niya na nagbigay ng sinasabi ni Maharlikang video at saka yung mga dokumento, walang iba kung hindi si Morales. Dahil kung kay Morales yan, mga kababayan, at siya yung may hawak niyan, ibig sabihin, sa kanya nang galing yan. Siya yung pinagmulan nung kumakalat na dokumento na ipinakalat ni Maharlika. Kaya nga ang dapat na ginawa ni Senator Bato de la Rosa, ikinontempt niya si Morales para makita natin kung magagawa pa ba ni Maharlika na makakuha ng impormasyon galing po sa PIDEA. Ano po mga kababayan, dapat ganun. Kasi kung ako talaga kay Ma'am Maricel Soriano, ididimanda ko tong mga to. Lalo na at walang katotohanan yung ibinibintang sa akin. Biruin nyo ha, Diamond Star, inakusahan na drug addict ni Jonathan Morales, ni Maharlika at saka ni na Senator Bato de la Rosa. Kasi yung pagsabi ni Senator Bato de la Rosa na papupuntahin niya etong si Ma'am Maricel Soriano, hindi mo na siya nagberipika kung yun bang artista o etong nasa bat sa QCPD sa may Quezon City, mga kababayan ng QCPD. Ano po, kasi kung nilawakan lang sana yung pag-iimbestiga mga kababayan, nakita sana nila yung totoo. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Eliazar, naaresto ang mga nabanggit na suspect na inilarga ng anti-drug operation sa iba't ibang panig ng lungsod at nakumpiska mula sa kanila ang kabuang 9 na sakit ng shabu, drug paraphernalias, buy-bus money, 1 plastic bag ng dread marijuana. Mga kababayan, sabi pa dito, ayon pa kay Eliazar, ang mga suspect ay sasampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, habang si Vivero ay mahaharap din ng hiwalay na kaso sa paglabag ng RA 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga kababayan, yan po yung sabi dyan. So sana, ito yung panawagan natin, nilaliman, nilawakan ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang pag-iimbestiga. Ano po, para hindi sana siya nabatikos ng publiko ngayon. Mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Eto, yung sinasabi ko sa inyo na ipinapahamak ni Harry Roque, mga kababayan, etong si Digong. Kasi kung makikita po natin, wait lang, balik ko lang yung comment natin. Kasi kung makikita po natin mga kababayan, sinasabi ni PBBM na hindi niya hahayaan na pumasok ang ICC dito po sa ating bansa. Pero etong ginagawa ni Roque, napilit niyang idinidildil sa isipan ng sambayan ng Pilipino
at pilit niyang pinapasama etong si PBBM, baka magulat na nga lang tayo na bigla ang pumayag etong si PBBM na papasukin po ang ICC. Kasi ang sabi po kasi dito mga kababayan, ito daw, pagpaligtad umano ni Marcos sa investigasyon ng ICC, bumuwag sa unit team, ayon daw dito kay Roque. Maliwanag naman mga kababayan na hindi pinapayagan ni PBBM ang ICC na pumasok po dito sa ating bansa. Diba napakaliwanag naman, parang ang dating kasi dito mga kababayan, pinapalabas ni Roque na pumayag na etong si PBBM. Panoorin po natin. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi ni Attorney Harry Roque kung bakit nagkalamat ang unit team. Sa panayam kay Roque ng programang Storycon ng One News, nakaapektoan niya sa unit team ang posisyon ni PBBM tungkol sa drug war investigation ng International Criminal Court or ICC. May kinalaman daw ang Pangulo kung paano nakapasok sa bansa ang mga investigador ng ICC. Sa nakaraw na impormasyon ni Roque, may mga nakausap ng matataas na opisyal ng gobyerno ang ICC investigators. Pagbaliktad daw ito ni PBBM sa dati niyang pahayag na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Ang problema kasi dito kay Roque, salita ng salita, wala namang ebidensya. Ilabas mo ang ebidensya na talagang bumaligtad etong si PBBM. Kasi mga kababayan, kaya nga po nasabi ko sa inyo, karapatan din naman ng ICC na tingnan mga kababayan kung may nalabag sa human rights etong si Duterte. Nakita po nila na meron. Kaya nga po mga kababayan, ang hinihintay na lang natin dito yung warrant of arrest laban po kay Duterte na galing po sa ICC. At baka dahil doon mga kababayan, magbago po ang pag-iisip ng ating presidente at bigla ang pumayag na imbestigahan etong si Duterte. Kasi ang ginagawa po ni Roque ngayon, ina-abolish niya mga kababayan yung personalidad ni PBBM. Maliwanag naman na nagpahayag si PBBM na hindi niya papapasukin yung ICC. Pero anong ginagawa nitong si Roque? Pilit niyang pinapasama si PBBM. Kaya nga kung ako mga kababayan lang ha, kung ako lang yung presidente, talagang papapasukin ko ang ICC para maimbestigahan mga kababayan yung ginagawa niyang sina Duterte. Kung talaga nagkamali sila, dapat nilang pagbayaran yon. At kung wala naman silang kasalanan, o di wala. Ganun lamang kasimple. Ano bang ikinakatakot nila mga kababayan? Kung wala naman silang ginawang kasalanan, o di ayos, wala. Pero kung may nalabag sila mga kababayan, dapat po nila talagang pagbayaran yon. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Let's just say that the palentong of the president on the IT is very much responsible for the state of the unity now. Had it not been for this flipping of position on the ITC, we probably would still have a unit team to speak of. This actually marks. Kaya nawala ang unit team, kaya nabuwag ang unit team mga kababayan. Ito yung katotohanan dyan. Dahil iba na yung ginagawa ni Inday Sara Duterte. Ano po ha? Iba na yung ginagawa ni Inday Sara Duterte at nung ibang mga senador mga kababayan sa nais po ng ating presidente. Ang gusto ni PBBM, protektahan ang bansang Pilipinas, protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Pero anong ginagawa nung ibang mga senador? Ano po, kinokontra nila mga kababayan yung ginagawa ng ating presidente. At hindi lang yon mga kababayan. May mga times pa na yung ginagawa ni VP Inday Sara Duterte ay taliwas na po talaga sa nais ni PBBM. Kaya kung makikita po ninyo, ang isang dahilan kung bakit nabuwag ang unit team ay dahil po kay VP Inday Sara Duterte. Ano po yung mga pananahimik niya sa personal na issue na alam naman natin ay pinaglalaban ni PBBM, doon pa lang mga kababayan, nawala na sa unit team etong si VP Inday Sara Duterte. Ano po ipagpatuloy pa natin? The beginning, the end of unit team when the Secretary of Justice made a 360-degree turn on the issue of cooperation. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Uulitin ko mga kababayan na kung ako lang ang presidente mga kababayan at kung ang Pilipinas ay hindi gumagana yung justice system, papayagan ko talaga ang ICC. Kaya lang naman mga kababayan, hindi magawang payagan ni PBBM na pumasok ang ICC dito sa ating bansa kasi nga yung justice system natin mga kababayan bagamat matagal gumagana pa rin naman po yung justice system natin dito po sa ating bansa. Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin mga kababayan dito pa sa isa pang topic natin na kung saan sino ba mas bangag? Si PBBM ba o ito? Pakinggan nyo mabuti. Kasi nagmamoriwana ako para Dr. Medial D and the other members of the cabinet
Pakinggan nyo mabuti Kasi ha. national start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Ah. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one in 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamoriwana ako eh. Para magising. Sa ibang hindi na kaya. Yan ba yung ipinagmamalaki ninyo? Tinatawag yung bangag si PBBM. Pero yung isang presidente mga kababayan, hindi magagawang sabihin yan. Hindi magagawang sabihin na pinasok niya yung isang katulong mga kababayan and then ipinasok niya yung kanyang daliri dun sa ano nung katulong. At hindi niya magagawang sabihin na gumagamit siya ng marijuana. Yan ba matinong presidente ninyo? Tingnan nyo mabuti yung ginagawa nung panahon niya. Siyempre hindi yan napapansin nung panahon niya. Kasi nga mga kababayan, yung mga tao kasi nakafocus kay Digong. Ano po doon sa pagkapanalo ni Digong. Kaya yung ginagawa ni Digong, okay lang mga kababayan doon sa mga taga-suporta niya. Gaya nga ng sabi ni Percy Lapid, yung mga, hindi ko nilalahat ha, yung mga utak kasi nung ibang mga didishit dyan, talagang utak lamok na. Ano po, gagapiranggot lang daw yung utak kaya nga hindi makaintindi. Kaya nga mga kababayan, ang ginagawa nila, pag hindi nila kaya yung argument, anong ginagawa nila? Ad hominem attack. Sasabihan nila ng adik yung isang tao, sasabihan nila ng kung ano-ano na mapanirang puri yung isang tao kasi nga hindi nila kaya yung argument. Kasi nga, ayon kay Percy Lapid, gamunggo lang daw yung utak. Ano po, hindi ko nilalahat ha, para lang todo sa iba na hindi makaunawa. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan, baka sabihin ng iba fake news tayo. Hanapin natin yung Duterte pinasok ang katulong. Hindi, dito tayo sa YouTube. Duterte, nasan yun? Eto na lang pala. Yeah. Gawa-gawa lang daw ni Pangulong Duterte ang... Kasi eto mga kababayan ng istorya dito. After kasi magkwento ni Duterte na pinasok niya yung isang katulong nung panahon niya, na siya pa ay isang teenager mga kababayan, bigla pong pinasinungalingan nitong si Panelo. Kahit noon pa man, mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, nung pinaputok ni Roque yung issue ng gentleman's agreement, anong ginawa ni Panelo? Nilinis po agad ni Panelo yung kalat ni Roque at saka nitong si Duterte. Pinalabas nila na kasinungalingan yung ipinapakalat nitong si Roque. Ngayon mga kababayan, yung kwento mismo ni Duterte about dun sa molestan niya sa isang kasambahay mga kababayan, pinasinungalingan din nitong si Panelo. Ano po, so ito pakinggan po natin. Kwento tungkol sa panghihipo niya sa isang kasambahay. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, epektibo ang estilo ng Pangulo na gumawa ng mga kwento para maiparating ang kanyang punto. Kita nyo ha? Talagang ayon daw kay Panelo, eto pinagbabasihan lang din natin to. Ayon daw dito kay Panelo, talagang estilo na daw ni Duterte na gumawa ng kwento. Ayon kay Panelo, talagang agawain na ni Duterte na gumawa ng kwento para daw maipunto yung gusto niyang ipunto. Ngayon, yung pagbibintang ni Duterte na adik si PBBM, estilo lang pala ni Duterte yon. Ano po, na kung saan gagawa si Duterte ng kwento na adik si PBBM para mapaniwala yung mga tao na sumusuporta sa kanya na magalit sa ating presidente. Kasi nga naman, ayon kay Panelo, talagang galawan na daw ni Duterte na gumawa talaga ng kwento. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya wala raw dahilan para mag-sorry ang Pangulo. If you notice, the president has been doing that even during the campaign. And that Partida yan mga kababayan na pagkatapos ikwento ni Duterte, yung about dun sa pangmomolestya niya sa isang kasambahay, di umano. Talaga mga kababayan, ang sabi pa dito ni Panelo, wala daw dahilan para mag-sorry si Duterte. Kasi nga naman, marami mga kababaihan kasi ang na-offend nung panahon na sinabi ni Duterte na ipinasok niya yung kanyang daliri doon sa ng babae at nakita niyang basa. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. that has been very effective on the listeners. Klaro din yung mensahe. Kaya sa tingin ko,
he will not stop at doing this. Kasi nakikita niyang effective, naiintindihan siya. Precisely, sinadya niya nga yun. Kaya nga sinasabi niya, that was intentionally made. Dagdag pa ni Panelo, hindi naman daw malaswa o mahalay ang pahayag ng Pangulo. Oh, Hindi naman mahalay yung kwento niya. Nagtatawanan nga eh. Alam mo, pag mahalay, ang reaksyon ng audience, masama. Magagalit sa kanya. kaya nga nag-react yung mga kababaihan kasi nga nahalayan. Wait lang, pakita ko sa inyo yung pagkikwento niya. Para makita ninyo mga kababayan. Duterte, pinasok ang kasambahay. Yan! Ito. Kasi nakalagay dito mga kababayan, Duterte confess he molested their maid as a teen. Mga kababayan, kumbaga kinwento daw ni Duterte kung paano niya minolest siya mga kababayan yung isang katulong nung siya ay binata pa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Tingnan nyo mabuti kung hindi mahala yung kwento ni Duterte. President Rodrigo Duterte admits in public that he molested his maid when he was a teenager. Duterte says he confessed to a priest when he was a freshman at the Ateneo de Davao. Diba? Friday Mass yan. Tapos communion. Kaya magkumpisal ka. Tanong ka, what are your sins, my son? I-first year ka. Alam mo na kung anong kasalanan ng first year. Come on. It's not a sin. We do not have the whole day. Speak up. I went to the... What? Sabi niya daw mga kababayan doon sa father, I went to the room of the maid. Pumunta daw siya doon sa kwarto ng katulong. Bakit? I went to the room of the maid. I lifted the blanket. Tapos pagpatuloy pa natin. Okay. And I tried. Ito daw yung sabi ni Duterte. Pagkapunta niya doon sa doon sa room ng katulong, I tried to touch what was inside the panty. Kumbaga sinubukan niyang kapain yung nasa loob nung panty daw mga kababayan. Ngayon, ano ang nakapa ni Mang Kanor? Touch what was inside the panty. And I was touching. I was touching. She woke up. So, I left the room. Nung hinipo daw niya mga kababayan, nagising siguro yung katulong, kaya bigla siyang umalis dun sa room ng katulong. Pagpatuloy pa natin. She woke up. So I left the room. Where did you go? Sabi niya dito, where did you go after? Yan daw yung tanong nung kausap niya, siguro nung father. Sabi niya, to the bathroom, pumunta siya sa CR. Mga kababayan, pagpatuloy pa natin. To the bathroom. Why? Una. One father. Sabi dito, kwento lang yan mismong si Duterte nga yung admitted. Inadmit niya sa publiko kung paano niya minolest niya yung isang katulong. Lawakan niyo pang unawa niyo mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. The usual. What is the usual? Alam mo. Okay. So? Sabi niya dito, ito daw yung ginawa ni Duterte nung kinapa niya yung panty nung yung nasa loob ng panty. So you went back and I tried to insert. Binalikan niya pa pala. Tapos sinubukan niyang ipasok yung kanyang daliri. Kasi sabi niya dito, and I tried to insert my finger. Ipagpatuloy pa natin. You went back. And I tried to insert my finger. Then, ito daw, either was hair and it was wet.
So pagkakapa niya doon ng kanyang daliri, nung sinubukan niya ipasok yung kanyang daliri, nakapa niyang mabuhok, tapos daw basa. Mga kababayan, yan yung sabi ni Duterte. Mismo nang galing sa kanyang bibig yan, mga kababayan, ha? There was here. It was wet. And did you wake up? No, father. She was closing her eyes, fast asleep. Oh, and dalawa pala yung binastos niya dito, mga kababayan. Ano po, pinasama niya yung isang pare, tapos pinalabas niya na anytime pwedeng molestahin, mga kababayan, yung mga kasambahay. Ano po, na babae. Yun yung pinapalabas niya dito. Sige, pagpalagay natin. Sabihin na lang natin na hindi si Duterte yan, mga kababayan. Pero yung kwento niya, mga kababayan, since siya yung presidente niyan noong mga panahon na yan, eh di ba dapat ano yan, mga kababayan, kumbaga parang pinasama niya yung pare, tapos ipinapakita niya sa publiko na kapag ka ikaw ay may katulong, anytime pwede mong pasukin sa kwarto at gawin mo yung sinasabi ni Duterte. Kumbaga, since siya yung presidente, iniidolo noong mga panahon niya, mga kababayan, na maraming tao, eh pwede palang gawin yun ng isang tao na umiidolo kay Duterte. Na pwede kang pumasok sa kwarto ng katulong, molestahin mo, mga kababayan, at walang problema. Sige, pagpalagay natin, gano'n na lang, mga kababayan. Pero mismong nanggaling niya sa bibig ni Duterte. Ano po ngayon, balik tayo dito kay Panelo, mga kababayan. Yan ba yung hindi malaswa? Hindi yung magtatawa. Napakagaling ni Presidenteng maggawa ng mga kwento, mga katang kwento o kwento na nangyari pero ini-exaggerate niya. Mismo nanggaling kay Panelo, ha, magaling daw sadya si Duterteng gumawa ng kwento. Kaya yung pagbibintang ni Duterte na adik si PBBM, na binawi niya din, mga kababayan, ano po, after 1 month, ibig sabihin katang isip lang yon. Kwento lang ni Duterte yon, na ginawa ng paraan ng kanyang mga apostol para mapalabas na totoo. Kasi nga, ayaw nilang mapahiya si Duterte. Ano po, anyway, mga kababayan, kayo, anong komento ninyo dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po sa balitang yan. At ngayon, pupunta na po tayo dito sa last topic po natin, na kung saan, mga kababayan, eto kay Banat Bay naman tayo. Alam nyo, mga kababayan, eto si Banat Bay at si Maharlika, alam naman natin, hindi talaga magkasundo yan, mga kababayan. Talagang kahit magkasama po sila ng sinusuportahan, hindi may iwasan na magsalpukan itong si Banat Bay at saka itong si Maharlika. Ngayon, ang pinapalabas kasi ni Banat Bay, mga kababayan, etong si Maharlika ay Trojan horse ng ating gobyerno na nakapasok sa bakuran ni Duterte, mga kababayan. Ngayon, panoorin po natin etong vlog na inilabas po nitong si Banat Bay. Ano po, na kung saan, mga kababayan, talagang mistulang sinabi niya na etong si Maharlika ay parang Trojan horse para mapasama yung mga senador at yung mga tao na sumusuporta dito kay Duterte. Ano po, so ito, panoorin na po natin. Ako, ito pong nangyari kay Senador Bato de Rosa. Malaki ang epekto sa kanyang political career. Naks naman. Siya po ay senador na re-electionist. Naku po. Next year. Naku po. Sa eleksyon. Pareho na silang dantono ng mga Hindi, tunay, mga kababayan yon. Hindi nila pwedeng pasinungalingan yon. Napakalaki ng epekto sa karera ni Senator Bato ngayon yung nangyari na pag-iimbestiga niya doon sa sinasabing PDEA leaks. Kasi nga, mga kababayan, nagmukhang ewan doon si Senator Bato de la Rosa. Nagmukha siyang walang alam doon. And to be honest, mga kababayan, yan po yung nakita ko. Ito, opinion ko lang naman. At kahit yung mga netizen, yan din yung sinasabi. Ano po, nagmukha daw na walang alam etong si Senator Bato de la Rosa nung nagkaroon ng hearing, mga kababayan. Kasi nga, naniwala siya na biktima siya ng gawang AI, mga kababayan, at naniwala siya sa isang tao na na-dismiss sa trabaho
dahil sa dishonesty at false testimony mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Panati ko ni Maharlika, oh. Oh, wala ka na. Wala ka na ba to? Oh, di ba? United sila ngayon. Oh. United po ang mga followers ni Maharlika. At saka itong si Mike Abe, oh, di ba? Sabi ko sa inyo doble cara yung mga yun kasi nga maging matalino po kayo, ha mga kababayan. Napasukan po tayo ng Trojan horse. Kung sa'yo Banat Bay, yan lang yung tama at dapat mong gawin. Awayin mo ng awayin si Maharlika. Ipamukha mo sa mga DDS na si Maharlika ay hindi nyo talaga kasama at hindi nyo talaga kapartido. Kasi unang-una, diba sinabi ni Maharlika na etong si Duterte ay si Mang Kanor. Maliwanag naman ang galing kay Maharlika yan. Ngayon, kung ako sa Banat Bay, tirahin mo ng tirahin si Maharlika kasi unang-una, si Maharlika ang dahilan kung bakit napapasama lalo yan si Duterte. Kaya dapat lang talaga na awayin mo yan. Kita nyo, pareho sila ng tono ngayon. Yeah, di ba? Pareho sila ng tono. Masamang tao na si Bato. Pareho na sila. Huy, mga sir, mga ma'am. Uulitin ko to, ha. Bago pa maging DDS tayo, yan ang talagang legit na loyal kay Pangulong Duterte. Tapos sinisiraan ng ilan dyan. Eto ha, gusto ko itong idiin Napaka-importante ho nito. Tandaan ninyo, ang demonyo, never ho yan magsasabi sa inyo at bubulong sa inyo, huy, gawin mo yan, mga lunya ka, para masira ang pamilya mo. Alam mo yung mga lunya? Ha? Ha? Magkabit ka. Masisira ang buhay mo pag nagkabit ka. Masisira pamilya mo, magagalit sa iyo anak mo. Hindi ho ganun ang demonyo Tandaan niyo yan ang temptasyon ng demonyo, iba. Ganito bumulong ang demonyo kita mo ba yun? Sexy yun, Batang-bata. Tikim lang naman Ano ba naman yun? Di mo naman mamahalin. Titikpan mo lang naman. Ay, alam nyo mga kababayan, ganito yung nangyari dyan. Kahit si Banat Bay, alam ni Banat Bay na fake yung inilabas ni Maharlika na dokumento. Alam ni Banat Bay na yung sinasabi ni Morales kasi nungalingan. Bakit mga kababayan ganito yung reaksyon ni Banat Bay kay Maharlika? Kasi nga naman, nang dahil kay Maharlika, napasama si Bato. Nang dahil kay Morales, napasama si Bato lalo. Bakit? Dahil hindi lang naman mga loyalists ngayon, mga sumusuporta kay PBBM, ang nagagalit kay Bato. Kung hindi, maging yung mga DDS supporter, ay nagagalit dyan kay Bato. Ano yung sinasabi ng mga DDS supporter? Humina daw, lumambot daw etong si Senator Bato. Ano naman sinasabi natin mga kababayan? Nagmistulang walang alam etong si Senator Bato dun sa investigasyon niya sa Senado. Sinabi na nga ng PIDEA na wala silang record noon, ipinipilit pa nitong si Senator Bato na meron talagang PIDEA leaks at ang pinagbasihan yung 2 butas nung puncher mga kababayan na nanggaling daw do sa passenger. Ayon kay Senator Bato. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Uuwi ka pa rin naman sa bahay nyo. Di ba ganun Ganun po demonyo tama mali. Hindi ho magsasabi ng pangit yun. Siyempre, kunwari, a-agree muna sa'yo yan. Kaya ingat tayo sa demonyo. Anong ibig ko sabihin? Kaya tayo mga DDS, ingat tayo sa mga nagpapanggap na anti-Marcos. Nagpapanggap na anti-Marcos, sasabihin galit kay Marcos, pinagmumura si Marcos, pero ginagapang ang mga tapat na loyal kay Pangulong Duterte na tulad ni Bato. Mag-away kayo. Yung iba, dahil nga medyo yung utak, kasi laki ng itlog nila, totoo naman hindi pa pantay. Ano nangyayari? Di ba? Sisiraan ngayon yung iilan na nga lang natitirang kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Iilan na lang mo sila dyan Eto ang
mga taga Davao dyan, oh. At sigurado akong loyal. Ito lang yung sigurado ako as of now na loyal dyan, ha? Kay Pangulong Duterte. Yung iba, sakto lang. Okay? Ito talaga yung solid. Ito pasasabi mo solid. Bato, Bongo, at Robin Padilla. Yan ang talagang solid na solid. Yung iba, sakto lang. Mga 70%, 80% masasabi natin. Okay? Pero yung talagang 150, bago pa So parang sinabi mo, Banat Bay, na si Philip Salvador, hindi solid kay Duterte. Kahit ialay ni Philip Salvador yung buhay niya kay Duterte, hindi solid. Etong si Philip Salvador kay Duterte. Alam naman natin mga kababayan, eto uulitin ko lang yung sinasabi niya ng mga DDS na solid kay Duterte, dating mga Marcos loyalist yan. At anytime mga kababayan, pwedeng magbago yung pananaw ng mga yan pagka nakikita na mali na yung ginagawa ni Duterte. Ngayon, yung si Senator Robin Padilla, yung sinabatong yan, yung sinabonggong yan, pag alam nila wala na itong si Duterte, nawawala na doon sa landas, malaki din ang posibilidad na bumaligtad yan. Di umano, mga kababayan, pag nakita nila na hindi na tama yung ginagawa niyang si Duterte. Ipagpatuloy pa natin. Tayo maging Duterte supporter. Duterte supporter na sila. Si Bato, si Bongo, at si Senator Robin. Wala si Tapos Philip. Gusto pa natin. Wala si Philip Salvador, mga kababayan. Ibig sabihin, di parang inuuto nyo lamang itong si Philip Salvador. Dahil parang ang pinapalabas nyo dito, hindi solid. Kay Duterte, etong si Philip Salvador, kahit kayang ibuwis ang buhay nitong si Philip, yung kanyang buhay kay Duterte. Diba mga kababayan, parang ang dating kasi dito, 3 tao lang yung binabanggit dito ni Banat Bay na solid daw dito kay Duterte. Paano na lang si Philip na sinira yung kanyang sarili para suportahan si Duterte? Diba, ipagpatuloy pa natin. Din mawala si Senator Bato? Ganun tayo nagpadala tayo sa dating ng budol sa inyo tapos sasabihin ngayon anti-Marcos na siya? Di ba? Kayo naman, paniwala kayo. Oo nga, tama. Hanggang nung pinaliwanagan kayo kahapon sa SMNI through Banateros program, nagalit pa kayo ngayon kay Banat Bay. Di ba? Tama lang yan, mag-away kayo. Kasi the more na nag-aaway kayo, yan yung isang halimbawa na pabagsak na kayo. Tama lang yan, Banat Bay. Awayin mo nang awayin si Maharlika kasi unang-una, nang dahil sa kapekyosa ni Maharlika, napahamak si Senator Bato mo. Diba, ipagpatuloy pa natin. Pansinin mo, eto, pareho na ng tono nung mga panatiko ni Maharlika. Nasira siya dito po sa ginawa niyang pag-iimbestiga at pagpatol kay Jonathan Morales na sirang-sira naman pala ang pagkatao nito, kredibilidad kasi ang dami niyang kaso. At hindi ka panipaniwala dahil siya ginamit lang ng mga anti-Marcos para siraan si Pangulong Marcos. Dahil nga doon sa paulit-ulit na sinasabi ng PNP at ng PDEA, dismiss ito at hindi yan autorisado doon sa mga pag-imbestiga. At kung nag-imbestiga man siya, hindi totoo yung mga record o report na nakuha at nilabas galing sa PDEA. So, dahil dyan, nagagalit yung mga Marcos supporters at loyalists sa ginawang ito ni Senador De La Rosa. Tinan mo, gatong-gatong na sila. Sabi ni Black Mamba, dami nga daw na disma saya boss Ayaw muna kasi nila makinig bago magusga. Bahala sila. Basta ako Duterte supporter ako. Sila, mga Maharlika supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay na natin ngayon yan. Hindi ko magkasama yan. Ihiwalay na ho natin. Huwag na ho tayo magpanggap. Pasensya ho pero... Eto, tinutuldo ka na ni Banat Bay. Yung, kumbaga parang inihiwalay na niya yung Maharlika, etong sina Maharlika, doon sa kanilang grupo, mga kababayan, or sa mga DDS. Pero, eto Banat Bay kahit ano kasing sabihin mo dyan, hindi mo mapiplease yung mga DDS, lalo na at mga panatiko ni Maharlika ngayon. Ang mabuti mong gawin, awayin mo nang awayin si Maharlika, yun yung pinakatama. Kasi unang-una nga naman, si Maharlika yung nangingibabaw sa mga DDS ngayon. Yung mga ka-fake news ni Maharlika,
yung nangingibabaw, kaya patuloy na nasisira ang imahe niyang si Digong. At hindi lang si Digong, pati yung mga kasamahan ni Digong na mga senador, nasisira yung imahe dahil kay Maharlika. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bro, yung mga nagsasabi unite with Maharlika, no! Hindi yan Duterte supporter. Anti-Marcos lang yang kuno. Ang tunay talaga ditong Duterte supporter yung mga hindi nakinig. Ay yung mga nakinig ho sa Pangulong Duterte at hindi nakinig kay Maharlika. Kaya huwag nyo akong baliktarin. Ako pang babaliktarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako, ganon? Mga hindot kayo, sa totoo lang. Ihiwalay na natin yan. Kaya ako, mabawasan man ako ng followers, mabawasan man ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ang tunay na Duterte supporter. Yeah. Yung mga gusto kay Maharlika, go, malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin ninyo. Ha? Ano kayo masasabi ng mga nanonood sa atin na didishit ngayon? Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo, nag-aaway-away yung mga vlogger nyo. Yan ba ang maganda ang sinusundan? Alam nyo kung maganda kasi yung sinusundan itong sinabanat bay at hindi war freak na tao, hindi sila mag-aaway-away. Tingnan nyo yung ginagawa nila ngayon mga kababayan. Mismong DDS to DDS na yung nagbabanatan. Ano po at tayo, ang ginagawa lang natin ngayon, tinitingnan yung kanilang pagbabanatan mga kababayan. Kasi nga naman kung titingnan po natin, mali talaga yung naging hakbang ni Bato. Ano po, maling-mali na pinatulan ni Bato, lalo na't senador pa naman siya, pinatulan niya mga kababayan, yung isang balita na hindi naman po masasabing totoo. Kasi nga nagkalat na po yan sa social media at marami na mga abogado ang nag-react po niyan. Kaya nga yung ibang mga abogado dismayado kay Bato sa ginawa nitong si Bato. Dahil nga mga kababayan, senador ka. Pinaniniwalaan mo yung dalawang papel na ang pinagbasihan mo kaya mo nasabing totoo yung ebidensya kasi may dalawang butas lang ng puncher, mga kababayan. Anyway, patuloy pa natin. Maintindihan nyo? Araw-arawin ninyo. Magpakatanga, basta hiwalay na yan. Huwag niyong isama sa akin yan, pabihira. Duterte supporter ako eh. Tapos gusto niyo isama sa akin ng isang Trojan horse? Hindi na, kayo na lang. Sama-sama kayo kung gusto niyo. Paggamit siya sa hindi kapanipaniwalang testigo. Tama. At yun naman po mga anti-Marcos or kilalang Duterte supporters kung saan yan din ang pinanggagalingan ni... Hindi, wag ganoon, wag mong pagsamahin. Ano ka? Ignoramos? Iba ang anti-Marcos at Duterte supporter. Si Pangulong Duterte nga, hindi niya nga sinasabing anti-Marcos Naalala niyo? Ano sabi niya? Wala pa namang major mistake si Marcos siya ho nagsabi niyan, hindi ho tayo. Siya. Ayaw niyang bumaba si Pangulong Marcos. Siya ho nagsabi niya na hindi ho ako. I-review niyo yung mga press con niya. Hindi, ang mahirap kasi kay Duterte, diba sinasabi ni Duterte wag magbitaw si PBBM. Pero ang panawagan ng mga anak ni Duterte, BBM resign. Mga kababayan, minsan nanawagan pa nga si Duterte, napapayag ba kayo na meron tayong presidenteng bangag? Alam niyo, mahirap kasi kay Duterte, kaya nagtatalo-talo din yung kanyang mga taga-suporta kasi nga mga kababayan, walang disposisyon, walang direksyon. Yung mga sinasabi ni Duterte, babanat ngayon, bukas okay, babanat ulit kinabukasan, sa sunod na kinabukasan okay na naman. Kumbaga, ang nangyayari mga kababayan, ginagawang uto-uto yung kanyang mga taga-suporta. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Bakit iba tono nung iba? Wag nyo kaming idamay ha. Hindi ho may kabe, wag ka isang kamangmangan niya sinasabi mo. Isang kamangmangan niyang sinasabi mo na pareho yung anti-Marcos at Duterte supporter. Katarantaduhan yan. Hoy, Tol Reviton, mega love shoutout. Nako, malapit na mailaglag ng mga nagpapanggap diyan. Kaya nga maglalaglagan yung mga yan, maniwala kayo. Hindi lang yung mga vlogger, kung hindi pati yung mga kaalyado ni Duterte. Maniwala kayo.
darating ang araw, di umano maglalaglagan yung mga yan. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Kaming mga Duterte supporter, tinitingnan namin ang mga bagay ayon sa issue. Hindi personal na galit kay Marcos, ayon sa issue. Nagkakataon lang, meron kami binabatikos kay Marcos. May binabatikos kami kay Romualdez. Pero hindi ibig sabihin anti-Marcos na kami. Constructive criticism man sa amin. Yung iba personal eh. Hindi ko alam kung hindi siguro na biyayaan. Kaya na may personal. Sa madalit salita, hindi nagkaroon ng posisyon kaya na may personal. Tama lang banat ba yan tinatahak mo landas? Babagin mo ng babagin yang si Maharlika para magkaroon ng tamang katinuan. Ano po't hindi puro kamalian yung sinasabi sa gobyerno. Pwede ka nga mag-criticize. Ito nga yung sabi ko po eh. Pwede mong i-criticize yung gobyerno pero in the good way. Wag naman yung katulad nung kay Maharlika na talagang maguhumahuggang gumawa ng ka-fake newsan para lang masabi mo na tama ka at mali ang gobyerno. Pangit po yun mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. De La Rosa dahil identify siya sa nakaraang administration. Pero hindi ko sinasabi mga kababayan na magkaiba si Maharlika at si Banatbay. Yung kanilang ginagawa ngayon parehas lang yan. Ano po, wala tayong itulak at kabigin dyan. Parehas silang anti-government. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Galit na rin sa kanya dahil hindi niya nasira ang administrasyon doon sa paglabas ni Morales. Tama! Na mukhang planado o sinasabi nilang scripted daw ang pagharap nito bahagi ng paninira sa administrasyon. Ako, naloko na. Nagkadamay-damay na rito. Eh, kailangan talaga ni Senador De La Rosa ng kakampi dahil siya re-electionist. Eh, kung yung mga panggagalingan ng malaking volume ng mga boto ay nagalit sa kanya, paano? Hindi naman iboboto yan ng mga piklawan-dilawan. Dahil galit din sa kanya doon sa record ng mga nakaraan. Di ba siya kukuha ngayon? Ang tanong, makakabawi ba siya before election? 1 year na lang, election na. Eh ngayon, ang banta ni De La Rosa ay itutuloy daw niya ang investigasyon. Nagsasabi pa nga daw na pati daw si Pangulong Marcos ay gusto pang ipatawag. Ay sa kabila ng kaduda-duda na nga na pagkatao nitong si Morales. Alam niyo yung dati... Hindi naman ho kami. Nagsabing gusto namin tawagin si Marcos sa Senado. Bakit? Alam namin hindi pa pwede. Oo, imbitahan. Oh, you can come if you want. Alayaan mo yan. Pero you cannot force it due to courtesy. Diba? Alam mo namin hindi kami tanga. Yung mga panatiko ni Maharlika, yun. Walang alam. Ay! Eto, hindi naman daw yung mga DDS na nagpapatawag kay PBBM sa Senado. Kasi nga mga kababayan, natanong dyan si Senator Bato, nitong sinabanatbay, kung pwede bang ipatawag si PBBM. Pero ang sagot ata ni Senator Bato doon, eh hindi naman yung issue ng paggamit ni PBBM, yung tinatalakay niya sa Senado, kung hindi yung PIDEA leaks mga kababayan. Ngayon, naitanong din itong mga banateros mga kababayan kay Senator Bato, kung ipapatawag itong si Duterte kasi inakusahan niya si PBBM na bangag. Pero parang ang sagot din ata doon ni Senator Bato, eh parang hindi rin ata kayang ipatawag itong si Duterte. Mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, pag-usapan na ipapatawag itong si PBBM, laging kasunod dyan na kailangang ipatawag din si Duterte. Kasi nga naman, ayon dito kay Maharlika, kay Duterte nagmula yung balita. Sinundan lamang po niya. Ngayon mga kababayan, ang sabi dito ni Banatbay, hindi naman daw yung mga DDS na nagpapatawag kay PBBM. Eh sino? Si Senator Bato. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya kahit sino gustong ipatawag, ginawang husgado yung Senado. Sorry pero totoo yun eh. Oh. Ang tanga-tanga kasi di ko maintindihan yung iba dyan eh. At kaya dati rin Director General ng PIDEA na si General Dionisio Santiago nagsabi rin na walang kredibilidad yan si Morales. Naninira lang yan, nandadamay lang yan. Nung siya daw ay nasa PIDEA, siniraan din siya yan. Ibig sabihin, hindi yan kapanipaniwala. Pero nagpagamit ang Senado, nagpagamit si Senador De La Rosa. Diyan ka naman nagkakamali. Hindi ho nagpagamit. Kaya nga ho iniimbestigahan eh. Kaya
nga. Hindi, nagpagamit talaga si Bato. Dahil kita nyo mga kababayan ha, kada magsasalita kasi yung PIDEA, anong ginagawa ni Bato? Kinokontra niya mga kababayan. Ano po, lagi niyang ipipilit. Hindi, totoo yung documents. May 2 butas eh. Lagi niyang ipinipilit mga kababayan. Tapos pag si Morales na yung magsasalita mga kababayan, talagang napakalawak ng oras para makapagsalita. Etong si Morales. Dapat mga kababayan, eto ha, kung talagang iniimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa, maliwanag kasi yung sabi ni Lazo. Ano yung sabi ni Lazo mga kababayan? Tingnan nyo po yung binder namin. Kahit tingnan nyo pa po, dala namin yung mga binder namin, wala dyan yung record. Ano yung sabi nung isa? Nung si Francia mga kababayan? Yan ay soft copy lamang na parang template na pwedeng kuhanin, pwedeng baguhin, pwedeng palitan, at pwedeng lagyan ng kung ano-ano mga kababayan. Pero hindi gaanong pinansin yon ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nga kung makikita po natin mga kababayan, talagang masasabi natin na lahat ng oras, halos mga kababayan yung maraming oras, napapunta dito kay Morales. Kaya nga saglip na maging masama, si Morales naging bayani pa sa paningin ng mga makikitid ang utak mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Di ba, pinagbintangan ng mga lokal-lokang Maharlika fanatics eh, na kesyo pabor daw si Bato. Hindi. He was so fair pagdating ho dyan sa Senate hearing. So hindi niya pinanigan si PIDEA, Chip, hindi niya pinaninigan si Jonathan. Sabi dito, abangan ngayong Martes, hindi ata pupunta si Maharlika ang pagkakaalam ko. Mga kababayan, parang hindi ata attend si Maharlika ng Senado. Kasi ang sabi ni Maharlika, ang kondisyonis kasi ni Maharlika para mapapunta siya ng Senado, kailangan pong patunayan muna na totoo yung dokumento na inilabas ni Maharlika. At kailangan patunayan din muna na mapapunta yung presidente dun po sa Senado. Bago daw po etong si Maharlika pumunta ng Senado. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Morales, siya ho'y naging fair. Hearing nga ho yan eh, kaya nga tinawag silang resource person para alamin. Ano sinasabi mo diyang pag nagpagamit? Para kayong mga siraulo. Kaya wala talagang naniniwala dyan. At saka ang dami niyang kasong kriminal. Di ba pinakita ko na yung video na sinasabi ni General Lasso, yung director. Ang tanong, kaso lang po yun. Iba ang kaso sa ikaw ay guilty na. Hindi mo po ba alam ang batas natin? Ha? The presumption of innocence. Ang tagal mo na sa pagiging broadcaster, hanggang ngayon di mo pa rin alam yan. Hindi, eto kasi ang mahirap kasi dito kay Morales, isa siyang akusado, mga kababayan. May mga kaso pa siya na kung saan inaakusahan siya mga kababayan na hanggang ngayon nakapending pa na nagpapakalat ng maling impormasyon o false testimony mga kababayan. At may mga akusasyon din laban sa kanya na dahilan kung bakit siya na-dismiss mga kababayan sa trabaho dahil nga sa dishonesty. Ano po, sa hindi pagsasabi ng totoo. Yun yung mga accusation laban po sa kanya. Kaya itong si Morales mga kababayan, kung tutuusin, talagang isang taong akusado na pinaniwalaan nitong si Kibuloy. Ano po? Nitong si Kibuloy. Nitong si Bato, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Diba? Ano ba ibig sabihin doon? Until proven guilty, that person is innocent. Proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, kung hindi ka naman na guilty pa sa korte, ikaw inosente. Akusado. Inosente pa mga kababayan. Hanggat hindi napapatunayan na guilty, inosente pa. Pero hindi rin may aalis talaga na itong si Morales ay isang taong akusado. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa'yo, guilty na kaagad, nakasuhan lang. Tanga lang, sir. Ako nagtatanong lang ako, ha. Ako nagtatanong lang, ha, sir. Nagtatanong lang po ako kung tanga po kayo. Oo nga pala, sabi nung, sino ba nagsabi sa akin? Si Buster ba? Hindi, si Jay Guevara.
Nagpapakilala daw yan. Di umano, ha? According to some vlogger, nagpapakilala daw yan bilang abogado. Abogado ba yung ganyan? Mag-isip mag-isip. Nako, pag si Jay Guevara ang pinaniwalaan mo, paktay ka diha. Sa 10 salita nun, 11 yung mali. Lang, Pidea, sa background kung sino at anong pagkatao na yung ginagamit ngayon ng oposisyon o ng anti-Marcos na si Jonathan Morales. Naku, sira-sira dito. Paano kaya makakawi dito? Ano yung sabi dito? Bakit tinanggal sa serbisyo? Sino si Morales? Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, ang sabi kasi dito mga kababayan, eto dismiss na PIDEA agent Timbog. Bakit daw natimbog mga kababayan? Ayan, ito. Sabi dito, nabatid na si Jonathan A. Morales, 58, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na ini-issue laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Bakit siya natanggal sa trabaho? Eto mga kababayan, sabi dito, basahin po natin, yan. Si Morales na dating miyembro ng PIDEA Intelligence and Investigation Service ay na-dismiss mula sa service dahil sa dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service noong 2013 mga kababayan. So sana nasagot ko po yung tanong ng isang netizen. Balik na po tayo dito. Ba't kaya umuungul-ungul to? May bumabanat ba sa'yo? Si Banat ba binabanatan ka? Tama. Sa kinasuhan sa ICC, parang hindi yata nag-iingat si De La Rosa rito. O nasubo siya, hindi niya alam kung ano yung kanyang kalalagyan. Isipin mo. Binabantaan mo si De La Rosa tungkol sa ICC? Hindi kasi sabi niya, di ba may kaso pa si Bato sa ICC? Hindi ba siya nag-iingat dito? So, ano yung pang-blackmail po ba niyo yung ICC? Pang-blackmail. Juancho Singayan, ayan, mega love shoutout. Alam niyo, ito lang yan dapat talaga nag-iingat si De La Rosa. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, alam naman natin na may kaso po siyang kinakaharap. Biruin nyo ang nakikita kasi ng mga tao dito, kaya ginawang hearing yan ni Senator Bato de la Rosa is para pagtakpan yung ingay nung paparating na warrant of arrest galing po sa ICC. Na kung saan mga kababayan, isa po siya doon sa iimbestigahan at kasama nitong si Digong. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nyo lang? Ayan ang problema sa inyo kaya pala ninyo gusto mabuhay yung mga kasong patay na Bina-blackmail ninyo pagka... Hindi naman patay yung kaso ng ICC mga kababayan laban kay Digong. Hindi po patay yun. Ano po yung kay De La Rosa? Hindi rin po. Kasi may balita mga kababayan na by June or July, malaki ang posibilidad na lumabas po yung warrant of arrest galing po sa ICC. Ano po na kung saan kapag lumabas na yung warrant of arrest galing po sa ICC at nagkasundo itong ICC at ang ating presidente at ang Korte Suprema siguro mga kababayan at makapayagan nila na pumasok itong ICC dito sa ating bansa talagang maimbestigahan itong si Digong. Ano po kasi unang-una dyan, ang titingnan pa rin talaga ng ating presidente kung gumagana pa justice system natin dito po sa ating bansa. Pero kung hindi na, talagang papapasukin ng ICC. Pero since gumagana pa naman mga kababayan, talagang kailangan pag-usapan pa po muna yan. Pero bagamat pinag-uusapan pa yan or kailangan pag-usapan, ay hindi po nangangahulugan na patay na po yung kaso ng ICC. Hindi pa po mga kababayan. By June or July, malaki ang posibilidad na lumabas po yung warrant of arrest laban kay Digong, kay Bato, at dun sa iba pang mga Duterte katulad ni Sara. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Merong kumukontra sa inyo.
Sabi dito ni Kenuel Lacambra, China is spreading $1 billion for disinformation movement. Kaya nga po kaya kung makikita ninyo, baka nga naambunan itong mga ito, kaya pakalat ng ka-fake newsan, hingil po dyan sa sinasabing new models ng kasunduan ng China at Pilipinas. Siguro baka naambunan na itong mga ito. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nakaraang mga buwan, medyo lumalambot yung kanyang mga statement. Parang siya ay lumalapit kay Pangulong Marcos dahil napangakuan siya na hindi pa papasukan yung ICC. So parang nagduda na yung mga DDS na bakit parang Marcos na siya. Tapos ngayon, kasi nga mga kababayan, etong ICC hindi pa rin nga talaga makakapasok yan sa bansang Pilipinas, kaya nga dapat pag-usapan pa yan. Gaya ng sabi ko kanina, kung ayos pa naman yung justice system natin dito sa bansang Pilipinas, talagang presidente pa rin yung masusunod mga kababayan kung papayagan niya or hindi na pumasok pong ICC dito sa ating bansa. Pero since sinabi ni PBBM na hindi niya papayagan, maliwanag naman po yung side ng ating presidente, pero malaki pa rin ang posibilidad na magbago yan pag naandyan na yung warrant of arrest. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bigla siya hindi po DDS yung nagduda. Maniwala ka sa akin, Mike Abe. Kahit itanong mo sa mga taga Davao, yung mga talagang legit na DDS, hindi hun sila nagdududa kay Bato. Yung mga panatiko lang ni Maharlika, mga luka-luka nga ang nagduda diyan kay Bato. At naniniwala siya dun sa dokumento at sinasabi nitong anti-Marcos na si Jonathan Morales. O iba na naman ang dating yan. Sandali, mukhang hindi yata kabisado nitong si Senador Bato ang galawan. Madadami talaga siya dyan. And dami na hong naglabasan ngayon at nagsasalita na hindi naniniwala kay Morales na kanyang testigo. Hindi talaga kapanipaniwala yung mga sinasabi nitong si Morales kasi lahat ng tanong sa kanya ni Bato, divert yung sagot mga kababayan. Diba, kung makikita nyo, yung isang pinaka nakita natin doon, nung sinabi ng PIDEA na fake news at wala sa kanila yung record ng mga documents mga kababayan, ano yung sabi ni Bato, ano yung sabi ni Morales? Tulad yan, yung ating presidente ngayon, si PBBM, nagpa-drug test, 2 minutes lang yung itinagal, dapat yan yung maimbestigahan. Diba, kung ikaw ba naman ay isang research person at tinatanong ka, dapat sasagutin mo ng diretsuhan. Sasagutin mo na talagang, totoo yan documents na yan, ako talaga gumawa niyan. Pero, i-divert niya yung sagot sa ibang usapin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ibong iniharap sa Senado. Abangan natin. Ano ang mangyayari dyan. Ayan. Okay? Ang galing, sakto. Ganyan siya. Ka-organize, sakto 4 minutes yung first topic niya, yung kay Bato. Another 4 minutes yung kay Sara Duterte naman. Tingnan nyo. Talagang halatang conscious siya sa 8 minutes. Ibig sabihin, alam nyo na, FTV. Ang kakaiba. At yung sinasabi po ni dating Director General, dating Chief of Staff General Santiago, abay, mataas po ang kredibilidad ng mamang yan. Isa ho yan sa talagang opisyalis na... Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na nagpatotoo ng tunay na pakay nitong si Morales kung bakit siya lumalabas ngayon. Bakit nga ba? Dahil gusto niya magkaroon ng posisyon pag si Sara yung nanalong presidente mga kababayan. Ano pa mismong ang nagsabi po niyan ay si former PIDEA Chief Junicio Santiago, mga kababayan, na dating inappoint ni dating Pangulong Duterte bilang head ata ng DDB. Ano po, ornetong Dangerous Drug Board mga kababayan, boards. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagtrabaho ng matinunong siya sa gobyerno. Naintriga lang kaya nawala dyan sa PIDEA. Siya rin nagdidiin ngayon na hindi ka panipaniwala at hindi dapat na seryosohin kausapin yung testigong niya na lumalabas. Nung pinapalabas niya na ang ating Pangulong Marcos ay kanyang naplanong hulihin ng mga panahong yun o imbestigahan, hindi naman totoo. Inamin na rin niya doon sa hearing na hindi natuloy ang investigasyon, hindi natuloy ang operation. Bakit may mga investigation report na pinalalabas? O mayroon talagang pagsabotahe. Bukong-buko ang galawan. Naloko na. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sunod na ating pag-usapan, bago yan, okay lang po mag-comment rea kayo sa mga bagay na topic natin dito sa Mike Abe Opinions at kahit doon sa aking isang channel, MA. So siguro cut na natin dito mga kababayan. So maliwanag naman. Alam nyo, ito nga lang yung
medyo nakikita kong maganda-ganda dito sa nangyayaring ito na yung mga taong toxic at bumabanat sa ating gobyerno, sila-sila na yung nagkakagatan mga kababayan. Sila-sila na yung nag-aaway kasi nga unang-una ang tingin itong isa na miyembro ng DDS vlogger mga kababayan, fake news yung sinasabi nung isang DDS din na nagtatanggol dito kay Duterte. Ngayon mga kababayan, since nagpapahabaan sila ng kanilang mga ego, sila-sila na yung nagbabanatan publicly. Biruin nyo ha, dapat sa panahong ito ngayon na gusto nilang mapabagsak ang ating gobyerno, dapat magkakaisa sila. Pero sila-sila na yung nagpapabagsak sa kanilang mga sarili, mga kababayan. Tapos kayo magsasagawa kayo ng people power tree. Sa tingin nyo magagawa nyo yan? Kakaunti na lang kayo. Diba mga kababayan? Ngayon, eto maliwanag naman na dito po sa mga natalakay po nating topic ngayon, unang-una, yung Maricel Soriano na tinutukoy po ni dating ex-PDEA agent mga kababayan na si Morales ay hindi po si Ma'am Maricel Soriano. Kung hindi mga kababayan, yung Maricel Soriano siguro di umano na nahuli ng QCPD dito po sa may Quezon City noong 2018 mga kababayan. At yung Bongbong Marcos, hindi ko alam mga kababayan kung sinong Bongbong Marcos yon. Dahil unang-una hindi naman si PBBM yon. Dahil kung si PBBM yon, ang ilalagay po nila mga kababayan, Ferdinand R. Marcos Jr. mga kababayan. Yan yung ilalagay nila dyan. O kaya Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaso nga lang, Bongbong Marcos lang yung inilagay po nila, tapos wala pa yung Junior. Tapos doon naman po sa isa, Maricel Soriano, hindi naman po yun yung buong pangalan ni Ma'am Maricel Soriano. Ano po, so ngayon, malaki ang posibilidad na siguro abangan natin sa Martes mga kababayan kung mapapapunta ni Bato, si Maharlika, si Ma'am Maricel Soriano, mga kababayan, at yung iba pa na mga resource person na pinapupunta nitong si Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon mga kababayan, bago po tayo pansamantalang yan, sabi dito 2012 po yung kay Maricel Soriano. Yes, yung Maricel Soriano nung 2012 siguro yun yung nahuli sa Quezon City nung 2018 mga kababayan. Ano po kasi sabi dito, iba po yung 2018, wag pong maglihis ng balita, nabasa ko na rin yan. Hindi nga, malaki nga ang posibilidad. Baka nga yun. Ano po kasi nga, kung tutusin mga kababayan, si Ma'am Diamond Star Maricel Soriano, hindi po yun yung tunay na pangalan ni Ma'am Maricel Soriano. Yung tinutukoy doon sa record ni PDEA agent, Morales. Hindi po yun yung buong pangalan. Kasi nga nakalagay doon sa papel, bawal yung alias, dapat tunay na pangalan. Hindi naman tunay na pangalan ni PBBM yung nakalagay doon. At wala pong alias si PBBM mga kababayan na Bonget. Wala pong alias na ganun si PBBM. At ngayon ko lang dinarinig yon. Hindi ko pinagtatanggol. Hindi ko pinagtatakpan. Sinasabi ko lang sa inyo yung malaking posibilidad na baka mamaya yung tinutukoy na Maricel Soriano yung nahuli nung 2018. So ngayon, eto pa yung isang dyan mga kababayan Yung isa pang palaisipan dyan. Kung alam ni Duterte na matagal na si PBBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, dapat nung panahon pa lang ni Duterte na kainitan ng issue ng war on drugs ni Duterte na maraming mga pobreng Pilipino ang binawian ng buhay, dapat doon pa lang sinampulan na niya si PBBM. Dapat ipinahuli na po niya si PBBM. Pero bakit hindi niya po nagawa yon? At bakit ngayon niya lang sinasabi? At ito pa yung isa mga kababayan. Alam naman natin kung anong meron sa Marcos at Aquino mga kababayan. At nung panahon na yon, nung 2012, ang Pangulo po ay walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Benigno Aquino. At alam naman natin na kung sakali na nalaman yan ni dating Pangulong Benigno Aquino, sa tingin nyo hahayaan niya lang si PBBM na hindi mapanagot? Siyempre papapanagutin niya yon. Lalo na't alam naman natin kung anong meron sa Aquino at saka sa Marcos. Mga kababayan. So doon pa lang isipin nyo mabuti. Sinasabi ni Duterte ngayon bangag si PBBM, bakit di niya pinahuli? Yan yung malaking katanungan dyan, mga kababayan. At bakit hinayaan niya lamang na yung mga kababayan natin pobreng Pilipino na katulad po natin, yung mas tinamaan, hindi yung mga drug lord. Ano po mga kababayan? So ngayon sabi pa dito, Bonget is a dirty fiction by the SOCMED of loser. Kaya nga po di ba hindi ko inililihis
Hana Joy. Sabi dito, di mo po ako basher, pasensya na. Okay lang po, wala pong problema. Hindi ko po inililihis, ipinapaliwanag ko lamang po yung tama. Sabi ko lang naman, baka yun. Baka yun yung malaking posibilidad na Maricel Soriano na tinutukoy. Mga kababayan. Anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa mga topic na hinimay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng like sa ating mga live na ginagawa mga kababayan at hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento mga kababayan at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.